Good morning guys, ang pag-aaralan natin ngayon kung paano gamitin ang personal replicated site mo ng Manga. Okay, ito yung gagamitin natin para makapagpa-sign up tayo ng mga iba't ibang mga prospect natin, and you don't need to go to your prospect directly and sign them up for the application. So by using this replicated website, you will save a lot of time and effort and money, because all you need to do is just send this website to your prospect and tell them to go to your website address or replicated site address, and from here makaka-sign up na sila ng kanilang information, and they will be going under directly to your umbrella. Okay, so example, ito yung itsura ng ating replicated site. Okay, so para makapunta ka dyan, you need to type https://www.manga.us/binary/ and then your username. So, yung username mo, makikita mo yan doon sa in-email sa iyo ng head office, doon sa pag-sign up mo, or you can call the head office and ask for your username or your upline, because your upline can look up your username. Pagpunta nila doon sa back office nila, makikita nila yung username mo, so you can ask your upline what is your correct username. Okay, so example, punta tayo ngayon doon sa main replicated site natin. Example natin si Ma'am Evelyn. Ayan, example, tatype natin dyan yung kanyang username, Evelyn01. So ayan, lumabas na siya, no? Okay, dyan makikita mo dyan yung pangalan ni Ma'am Evelyn, makikita mo dyan yung username mo, makikita mo dyan yung cellphone mo, to make sure na sa'yo nga itong replicated site, and your email address. So check mo doon sa sign upin mo na, hey, andyan ba yung mga information ko? Make sure na andyan yan, no? And then pwede kang just sa replicated site mo, pwede muna silang manood ng video para maintindihan nila kung ano yung negosyo natin, about what is Manga is all about. Okay, so magagamit mo to, and maraming functionality to. Andyan yung unilevel binary mo, I mean unilevel back office, pwede mo i-click yun, pwede mo i-click yung products, and of course yung picture mo pwede mo diyang lagay. Okay, by signing into your back office, pwede mo lagay picture mo. Now, kiklik nila sign up now. No, pag pipirma na sila, magsa-sign up na sila, sign up now ang kanilang pipirmahan. Okay, so para makapirma na sila, and then andyan na ngayon, make sure na yung username mo nandyan dahil ikaw ang sponsor, yung full name mo nandyan din, just to make sure, tanungin mo yung pasasign upin mo, and then excuse me, which leg, kung ano yung gusto mong ilagay, kung left or right leg mo. Okay, and then ito yung products na pagpipilian niya, kung magbabayad siya ng Televis Diamond Pack. Okay, kung Western Union ka nagbayad, pipindutin mo Western Union Gold payment or Diamond payment. Okay, so example, Diamond payment ang pinili mo ng prospect mo, kiklik niya yung next button. Okay, and then tutulungan ka ng software na to na kung mali yung kiniklik mo, hindi ka makapunta sa next page. So don't worry, madali ito, mag-guide tayo rito. And then lalagyan niya dyan yung username na gusto niya. Make sure na maiksi yung username. The more na maiksi yung username, the more na mas maintindihan ng tao yung website mo na replicated site. Kasi pag mahaba, lalo malilito sila eh. The shorter, the better. Okay? Example yan, Juan de la Cruz ang sasample natin na pumipirma sa'yo. So Juan ang kanyang napili na username, and then lalagyan niya dyan yung full name niya, Juan de la Cruz. Okay? And then yung password niya. Okay? And then yung password niya again para ma-confirm siya. Alright? And then yung birthday niya. Okay, this is just a sample, guys. Okay, and then yung day, I mean yung month, and then yung day. And then kung lalaki siya o babae, male, yung address mo sa Philippines, o address mo sa Amerika, o kung saan mang address sa ibang bansa, lagay mo dyan. Alright?
Very simple lang to, sir. Ma'am. Okay? Example, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quezon Boulevard. Nakatira, Manila. Philippines, pero wag mo na ilagay ang ano. Wag mo na ilagay ang Philippines kasi dun sa next button, sa drop down menu button, pipili ka kung saan countries dyan. Alright? Kung dyan sa lahat ng bansa po, pwede tayo magpa-sign up ng mga members natin. And real time po ito, directly mapupunta ho ito sa ilalim mo. Ayan. And then, what is state? Okay? Automatic po yung telepono, yung country code, andyan na, oh. Tama? And then, pili ka na state dyan, kung anong probinsya. Okay? Kung siyempre, Manila yan, di ba? Manila, and then the zip code, as much as possible, put the zip code, and then your phone number, the phone number of your prospect. Ayan. Kung Globe o Smart o Sun Cellular, make sure lagay mo dyan yung tamang telepono. And then, kung may landline, lagay mo rin dyan para pag may kailangan ng head office sa kanya, we can contact them directly. And then the username of the participant po na pinasasali niyo, sabi mo, huwag kakalimutan. And don't forget na i-click yung accept and terms and condition kasi hindi ka makaka-move forward to the next page pag hindi mo napindot yung button na yon. And then dahil ikaw ay nagbayad sa Western Union, gagamit ka ho ng PIN. Yung e-PIN na yan ay nasa 8 to 12 digits yan. Gagaling po yan sa head office, i-email po yan dun sa nagbayad na tao. So alam po niya kung ano e-PIN niya, or we can text the e-PIN to your prospect para madali niya may ilalagay dyan. And then kung magkano yung amount ng e-PIN na yan, ilalagay mo dyan. And then after that, mako-confirm yan kung tama yung e-PIN na amount na yan, and then iba-validate mo yan. Pagka-validate mo yan, that's the end. So makikita mo na yung informations mo, lahat ng pilapan mo, and check mo kung may mali, mag-back ka, or you email the head office to correct some mistakes. Pero wag po kayong mag-mistakes kasi po may bayad po ang correction yan. Kaya minimize natin ang magkamali po ang tao para walang bayad po. Okay? So, guys, I hope na tuto kayo sa ating kung paano magpa-sign up ng customer natin sa replicated site. So, ganoon lang po kadali. Salamat po sa inyo lahat.